6 na taon, 1,000 sakripisyo. Ngunit sa gabi ng aming anibersaryo, isang malupit na katotohanan ang sumampal sa akin. Habang bitbit ko ang regalong pinag-ipunan ko, narinig ko ang asawa kong si Rafael na bumubulong sa kanyang kapatid na si Nerissa. Konting tiis na lang itatapon na natin ang basurang yan. Ang bahay na ito, ang kumpanyang ito, lahat ay sa akin. Sino ang tunay na mawawalan? Simulan na natin ang inyong wakas. Ilipat mo na ang lahat ng gamit niya sa kwarto ng mga katulong ma. Dito na matutulog si Nerissa sa master bedroom simula ngayong gabi dahil kailangan niya ng komportableng lugar para sa pagbubuntis niya. Ang boses ni Rafael ay malamig pa sa hanging hatid ng aircon sa loob ng kanilang marangyang mansyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng hiya. Ang bawat salita ay tila mga bubog na bumaon sa pandinig ni Carmela na noon ay nakatayo sa labas ng pinto ng silid-aklatan bitbit ang isang maliit na kahon na nakabalot sa mamahaling asul na papel. Mabuti naman at natauhan ka na, Rafael, sagot ng kanyang biyenan na si Doña Aurora na may himig ng tagumpay sa boses. Masyado nang matagal na nakasandal sa atin ang babaeng iyan. Akala mo kung sinong kagalang-galang na arkitekto, wala naman palang silbi dahil hindi ka man lang mabigyan ng tagapagmana. Buti pa si Nerissa, 1 buwan pa lang nating kasama sa bahay heto at may magandang balita na agad. Narinig ni Carmela ang mahinang hagikik ni Nerissa, ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Rafael bilang isang malayong pinsan na nangangailangan ng matutuluyan. Kuya Rafael, baka naman magalit si Ate Carmela. Nakakahiya naman, anibersaryo niyo pa naman ngayon. Huwag mo na siyang alalahanin, Nerissa. Sanay naman si Carmela sa hirap. Masyado siyang martir para magreklamo, muling sagot ni Rafael, at sinundan ito ng tunog ng pagbukas ng bote ng alak, isang tunog na dati ay hudyat ng kanilang pagdiriwang, ngunit ngayon ay tila tunog ng isang hatol na kamatayan. Sa labas ng pinto, nanigas ang buong katawan ni Carmela. Ang kanyang mga daliri na may bahid pa ng paso mula sa pagluluto ng paboritong kare-kare ni Rafael ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa regalo. Sa loob ng kahon na iyon ay isang mamahaling relo, isang bagay na pinag-ipunan niya mula sa kanyang unang architectural commission matapos ang 6 na taon na pananahimik sa karera para lamang suportahan ang kumpanya ni Rafael. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagpupuyat para tapusin ang mga design na ang asawa niya ang kumuha ng kredito, ang pagtitiis sa panglalait ng kanyang biyenan, at ang paglimot sa sariling pangarap ay tila mga alikabok na tinangay ng hangin sa isang iglap. Pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang hangin sa kanyang paligid. Ang sikmura niya ay kumulo sa tindi ng pait, ngunit walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Ito ay isang uri ng pagkawasak na nagaganap sa kailaliman ng kaluluwa kung saan ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay dahan-dahang napuputol. Dahan-dahan ibinaba ni Carmela ang kanyang kamay. Ang maliit na kahon ay dulas na nahulog mula sa kanyang palad at lumubog sa makapal na alpombra nang walang anumang ingay katulad ng kanyang presensya sa bahay na iyon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-ibig at pag-unawa ay tila naging isang piraso ng bato na malamig at matigas. Tiningnan niya ang kanyang kasalukuyang anyo sa refleksyon ng florera sa hallway, isang babaeng maayos ang suot, nakangiti para sa isang okasyong wala na palang halaga, ngunit ang mga mata ay tila 2 madilim na balon ng kawalan. Ito ba ang kapalit ng katapatan? Ito ba ang arkitektura ng buhay na kanyang binuo, nang may pag-iingat ang gumuho sa harap niya, nang hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong lumaban? Tinalikuran ni Carmela ang pinto nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Sa bawat hakbang niya palayo sa usapang iyon, ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay tila isang pahina ng libro na kusang nagliliyab at nagiging abo. Hindi siya sisigaw, hindi siya magmamakaawa. Dahil sa sandaling iyon, habang ang anino niya ay humahaba sa sahig ng mansyong siya mismo, ang nagdisenyo, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na kailangang matupad. Kung ang pag-ibig ay kayang bumuo ng isang tahanan, sapat na kaya ang puot para wasakin ang pundasyon nito at itayo ang isang bagong kaharian sa ibabaw ng mga guho. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan, Carmela. Masyado kang madrama. 1 kwarto lang iyan, hindi mo kailangang mag-akto na tila katapusan na ng mundo. Ang boses ni Rafael ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo siya sa harap ni Carmela, suot ang kanyang mamahaling suit
habang ang isang braso niya ay protektadong nakapulupot sa bewang ni Nerissa. Ang babaeng dati ay tinatawag niyang kapatid, ay ngayon ay nakasandal sa kanyang dibdib may bakas ng peking hiya sa mukha na lalong nagpapakulo sa dugo ni Carmela. Tama na Rafael, mahinang sagot ni Carmela. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig bagkus ay parang isang patag na linya ng kuryente, malamig at walang emosyon. Anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako, naghintay ako. Lumingon si Rafael sa direksyon ng dining room kung saan nakahain ang mga paborito niyang pagkain, ngunit binaliwala niya ito na tila isang tumpok ng basura. Hindi ko hiningi na magluto ka. At tungkol sa anibersaryo, let's face it, Carmela. Matagal na tayong tapos. Nanatili lang ako dahil sa utang na loob sa tatay mo, pero sapat na ang 6 na taon na pagtitiis. Ngayong buntis si Nerissa, kailangan ko nang unahin ang tunay kong pamilya. Ate Carmela. Sorry talaga, singit ni Nerissa sa isang boses na tila nagmamakaawa, pero may nakatagong kislap ng tagumpay sa mga mata. Ayaw ko namang makuha ang master bedroom, pero sabi ni Rafael baka raw mapahamak ang baby kung aakyat baba pa ako sa hagdan. Sana maintindihan mo bilang babae rin. Huminga ng malalim si Carmela. Amoy na amoy niya ang pabango ni Nerissa. Ang pabangong siya mismo ang bumili para kay Rafael noong nakaraang buwan na ngayon ay gamit na ng kabit nito. Ang bawat salita ng dalawa ay tila isang sadyang pagtapak sa kanyang dangal, isang uri ng psychological torture na dahan-dahang sumisira sa kanyang pagtitimpi. Maintindihan pag-uulit ni Carmela, dahan-dahang iniaangat ang kanyang tingin. Ang intindihin na ang asawa ko ay nagdala ng ibang babae sa bahay na ipinundar ko. Ang intindihin na ang kwartong pinangarap nating dalawa ay gagamitin niyo para sa kataksilan niyo. Tumigil ka na, sigaw ni Rafael, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Wala kang karapatang magmalaki, ang kumpanyang pinapatakbo ko ang nagpapakain sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, wala kang mararangyang damit o bubong sa itaas ng ulo mo. Ngayon kung gusto mong manatili rito, sumunod ka sa gusto ko. Ilipat mo ang mga gamit mo sa kwarto sa likod malapit sa labahan. Doon ka muna habang hindi ko pa napagdedesisyonan kung anong gagawin sa iyo. Ang kwarto sa likod, ang maliit, madilim at mainit na silid na nakalaan para sa mga katulong. Doon siya itatapon ng lalaking minahal niya nang higit sa sarili niya. Wala nang nagawa si Carmela kundi ang pumasok sa kanilang dating silid. Pinanood niya si Nerissa na may ngiting aso habang hinahawakan ang mga kortinang si Carmela ang pumili. Bawat dampi ng kamay ni Nerissa sa mga gamit niya ay tila isang laso na nagpaparumi sa kanyang mga alaala. Sa loob ng 2 oras tahimik na nag-impake si Carmela. Hindi niya dinala ang mga mamahaling alahas na ibinigay ni Rafael. Tanging ang kanyang mga lumang architectural tools, ang litrato ng kanyang yumaong ama, at ilang piraso ng damit ang isinilid niya sa maleta. Habang hinihila niya ang kanyang bagong kinalalagyan, isang silid na may amoy ng agiw at semento, hinarang siya ni Doña Aurora sa pintuan. Ang matanda ay may hawak na isang tumpok ng mga damit na gawa sa mamahaling seda at lace. "O heto," sabi ni Aurora sabay hagis ng mga damit sa paanan ni Carmela. "Dahil wala ka namang gagawin dito kundi ang tumunganga at kumain ng libre, ikaw na ang maglaban ng mga gamit ni Nerissa. Siguraduhin mong kamay ang gagamitin mo dahil masilan ang mga tela niyan. Huwag mong gagamitan ng washing machine, baka masira." Tiningnan ni Carmela ang mga damit sa sahig. Ito ang mga damit na isinuot ni Nerissa habang nakikipagtalik sa kanyang asawa. At ngayon inaasahan nilang lilinisin niya ang mga bakas ng kanilang pagtataksil gamit ang sarili niyang mga kamay. "Ano pang tinitingin-tingin mo riyan?" Kumilos ka na, bulyaw ni Aurora bago tumalikod nang may kasamang matunog na pagismid. Naiwan si Carmela sa loob ng maliit na kwarto, tanging ang tunog ng sarili niyang paghinga ang naririnig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Ngunit sa gitna ng dilim at dumi ng silid na iyon, may isang bagay na unti-unting nabubuo, isang plano na kasing tibay ng bakal at kasing talim ng diamante. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na natanggap niya kaninang umaga. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng isang address at isang pangalan, Leandro Salcedo. Dahan-dahang hinaplos ni Carmela ang pader ng silid. Ang bawat bitak sa semento ay tila nagpapaalala sa kanya na bago ka makapagtayo ng isang matibay na gusali, kailangan mo munang gibain ang bulok na istruktura hanggang sa huling piraso nito. Lalabas siya, susunod siya. Ngunit sa bawat pagkuskus niya sa mga damit na yon,
Tila kinukuskus din niya ang huling bahagi ng pag-ibig na natitira sa kanyang puso, pinalas ang kanyang puot hanggang sa maging isang sandata. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa tumpok ng labada. Isang lihim na hindi alam ni Rafael, ni Nerissa, o ni Aurora. May isang asul na envelope na nakatago sa loob ng kanyang architectural tube, isang dokumentong magbabago sa tadhana ng mansyong ito na akala nila ay kanila na. Ang bawat bulaning sabon na pumuputok sa pagitan ng mga daliri ni Carmela ay tila isang alaala na naglalaho. Ang tubig sa palanggana ay malabo na at kulay abupuno ng dumi mula sa mga mamahaling damit ni Nerissa na tila ba sinasalamin ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang buhay. Masakit na ang kanyang mga likod at ang balat sa kanyang mga kamay ay namumula na at humahapdi dahil sa matapang na sabon, ngunit hindi siya tumitigil. Sa bawat pagkuskos niya sa tela, bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ama, si Don Alberto Dalisay. Sariwa pa sa kanyang gunita, ang gabing dinala ng kanyang ama, ang isang batang lalaki, sa kanilang mansyon isang lalaking payat dugyot, at may mga matang puno ng gutom, hindi lamang sa pagkain kundi sa tagumpay. Si Rafael iyon, isang hamak na clerk sa kumpanya ng kanyang ama na nakita ni Don Alberto na may potensyal. Carmela, anak, sabi noon ng kanyang ama, habang nakatingin kay Rafael ng may awa. Ang taong ito ay may talino, kailangan lang ng pagkakataon. Tulungan natin siya. Dahil sa utang na loob sa pamilya Dalisay, nakapag-aral si Rafael. Dahil sa pera ng mga Dalisay, nakasuot siya ng magagandang damit. At dahil sa pagmamahal ni Carmela, naging CEO siya ng Villarreal Dalisay Realty. Bago mamatay ang kanyang ama, kinuha nito ang kamay ni Rafael at pinagtagpo ang kanilang mga palad. Rafael, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak at ang kumpanyang binuo ko mula sa wala. Huwag mo siyang pababayaan, ang huling hiling ni Don Alberto. Hinding-hindi ko siya bibitawan, Don Alberto. Si Carmela, ang buhay ko, ang sagot noon ni Rafael habang lumuluha. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela habang binubuhos ang maruming tubig sa kanal. Ang mga luhang iyon ni Rafael ay tila mga luha ng buwaya, isang mahusay na pag-arte para makuha ang tiwala ng isang matandang nag-aagaw buhay. Nang matapos ang labada, pumasok si Carmela sa loob ng bahay para kumuha ng mainit na tubig. Nadaanan niya ang silid-aklatan kung saan may kausap si Rafael na isang mahalagang kliyente. Nakabukas ng bahagya ang pinto at nakita niya ang mga blueprint na nakalatag sa mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang mga guhit na iyon. Iyon ang design para sa Luna Heights, isang proyekto na pinagpuyatan ni Carmela ng 3 buwan. Ang bawat kurba ng gusali, ang bawat detalye ng pasilyo ay bunga ng kanyang talino. This is a masterpiece, Mr. Villarreal, papuri ng kliyente habang tinitingnan ang plano. Ang husay mo talagang arkitekto. Walang makakatalo sa vision mo. Tumawa si Rafael, ang tunog ng kanyang kasiyahan ay tila isang sampal sa mukha ni Carmela. Salamat. Alam mo naman, kailangang ibuhos ang lahat para sa ikagaganda ng Manila skyline. This is my best work so far. Hindi na nakapagpigil si Carmela at dahan-dahang itinulak ang pinto. Rafael, kailangan nating mag-usap. Nagulat si Rafael at ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng inis nang makita ang anyo ni Carmela. Basa ang mga kamay, gusot ang damit at amoy sabon. Hindi mo ba nakikita na may kausap ako? Lumabas ka. Iyan ang design ko, Rafael. Iyan ang ginawa ko noong nakaraang buwan habang may sakit ka, matapang na sabi ni Carmela. Hindi alintana ang presensya ng kliyente. Humarap si Rafael sa kliyente nang may mapanlinlang na ngiti. I'm sorry, Mr. Sai. Ang asawa ko kasi ay medyo depressed nitong mga nakaraang araw. Minsan ay kung ano-ano ang iniisip niya. Akala niya ay siya ang gumawa ng lahat ng nakikita niya. Pagkatapos ay nilapitan niya si Carmela at hinawakan ito ng mahigpit sa braso sapat para masaktan siya. Umalis ka na rito bago ko pa makalimutan na asawa kita, bulong ni Rafael. Sa kanyang tainga, ang boses ay puno ng banta. Wala kang kumpanya, Carmela, at wala kang pangalan kung wala ako. Ikaw ay isang asawang walang silbi na pinapakain ko lang dahil sa awa. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Padabog na itinulak ni Rafael si Carmela palabas at isinara ang pinto. Nanatiling nakatayo si Carmela sa labas, nanginginig ang buong katawan sa galit at pait. Ang kumpanyang binuo ng kanyang ama, ang mga pangarap na siya ang nagpinta lahat, ay ninakaw na ng taong itinuring niyang mundo. Bumalik siya sa kanyang maliit na kwarto
at naupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Bigla itong nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hello, SP, this Mrs. Carmela Dalisay Villarreal. Ang boses ng isang matandang lalaki sa kabilang linya, tila nag-iingat. Sino ito, tanong ni Carmela? Ako ang dating accountant ng iyong ama. May mga shares ang kumpanya na hindi alam ni Rafael na nakapangalan pa rin sa iyo at may isang secret shareholder na gustong makipagkita sa iyo sa lalong madaling panahon. Hawak niya ang susi para mapatalsik ang sino mang nagtataksil sa legacy ni Don Alberto. Ang tibok ng puso ni Carmela ay tila naging isang tambol na nagbibigay ng bagong ritmo sa kanyang buhay. Ang asul na envelope sa kanyang architectural tube ay tila dahan-dahang naglalabas ng liwanag sa madilim niyang kwarto. Saan tayo magkikita, tanong ni Carmela, ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Bago pa makasagot ang nasa kabilang linya, narinig ni Carmela ang pagpihit ng doorknob ng kanyang kwarto. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng kumot. Pumasok si Nerissa, may hawak na isang basong gatas at may mapang-uyam ng ngiti. Ate Carmela, bakit gising ka pa? Akala ko ba pagod ka sa labada, sabi ni Nerissa habang dahan-dahang lumalapit. By the way, may nahanap akong asul na envelope sa gamit mo kanina habang naglilinis ako. Para saan ba yon? Ano ito, Ate Carmela? Mukhang napaka-importante naman nito para itago mo sa loob ng iyong architectural tube. Baka naman secret bank account ito na hindi alam ni Rafael. Ang boses ni Nerissa ay puno ng panunuya habang iwinagayway niya ang asul na envelope sa harap ng mukha ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kuryosidad, pilit na binabasa ang anumang nakasulat sa labas ng papel. Mabilis na tumayo si Carmela, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ibalik mo sa akin yan, Nerissa. Hindi mo alam ang nilalaro mo. O bakit ka nagagalit? Kung wala itong halaga, bakit kailangan mong itago? Tumawa si Nerissa, isang tunog na tila kalansing ng mga sirang barya. Baka gusto mong ipakita ko ito kay Rafael, ngayon din. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niyang may itinatago ang asawa niyang akala niya ay wala nang ibang alam gawin kundi ang maglaba. Sa sandaling iyon, ang takot ni Carmela ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tinitigan niya ang tiyan ni Nerissa, ang tiyan na sinasabi nitong kinalalagyan ng tagapagmana ni Rafael. Sige, ibigay mo sa kanya. Pero tandaan mo, Nerissa, kapag binuksan ni Rafael ang envelope na yan, malalaman niya ang lahat ng katotohanan. Hindi lang tungkol sa kumpanya kundi tungkol din sa mga taong pilit na nanloloko sa kanya. Sigurado ka bang handa ka na sa magiging resulta? Sandaling natigilan si Nerissa. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala na palitan ng pag-aalinlangan. Ang tinig ni Carmela ay may bigat na hindi niya inaasahan. Akala niya ay tuluyan ng nadurog ang espiritu ng asawa ni Rafael, ngunit ang mga mata ni Carmela sa sandaling iyon ay tila dalawang talim na handang sumugat. Nagbibiro lang naman ako, ate. Masyado ka namang seryoso, sabi ni Nerissa sabay bitiw sa envelope sa ibabaw ng kama. Keep your secrets. Sa huli ako pa rin naman ang reyna sa bahay na ito. Padabog na lumabas si Nerissa ng kwarto, iniwan si Carmela na halos hindi makahinga sa tindi ng kaba. Agad na kinuha ni Carmela ang envelope at isinilid ito sa loob ng kanyang suot na damit. Alam niyang hindi na siya ligtas sa loob ng mansyong iyon. Kailangan na niyang kumilos. Kinaumagahan sa ilalim ng nagbabadyang ulan, nagpaalam si Carmela na pupunta sa sementeryo para dalawin ang puntod ng kanyang ama. Hindi na siya pinigilan ni Rafael. Sa katunayan, hindi man lang ito nag-angat ng tingin mula sa kanyang tablet habang kumakain ng almusal kasama si Nerissa. Ang sementeryo ay balot ng makapal na hamog. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan ni Carmela ay tila mga bulong ng nakaraan. Huminto siya sa harap ng isang malaking marmol na puntod na may nakaukit na pangalan, Don Alberto Dalisay. Papa, nandito na ako, bulong ni Carmela, ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at lungkot. Pasensya na kung hinayaan kong masira ang lahat ng binuo mo. Hindi pa huli ang lahat, Carmela. Isang baritono at kalmadong boses ang pumutol sa katahimikan. Lumingon si Carmela at nakita ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng isang itim na payong. Matangkad siya, maayos ang pagkakaayos ng kanyang uling itim na buhok at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa. Suot niya ang isang charcoal gray na suit na nagpapakita ng kanyang autoridad at katayuan. Sino ka, tanong ni Carmela bahagyang umaatras.
Leandro Salcedo, sagot ng lalaki dahan-dahang lumalapit. Ako ang abogado na hiniling ng iyong ama na tumingin sa iyo kapag dumating ang araw na wala ka ng matakbuhan. Hawak ko ang huling testamento ni Don Alberto na hindi kailanman nakita ni Rafael. Tila tumigil ang mundo ni Carmela. Si Papa, may iniwan siya para sa akin. Tumango si Leandro. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling seryoso, ngunit may bakas ng respeto. Ang mansyong tinitirhan niyo ang lupang kinatatayuan ng kumpanya at ang 40% ng shares na akala ni Rafael ay naibenta na lahat ng iyon ay nakapangalan sa iyo sa ilalim ng isang trust fund na magbubukas lamang sa iyong ika-30 kaarawan. O kung mapapatunayan na ang iyong pagsasama ay hindi na nakakabuti sa iyong kapakanan. Inabot ni Leandro ang isang panyo kay Carmela nang mapansin ang isang luhang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata nito. Si Rafael ay isang anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng iyong buhay. Pero nakalimutan niyang ikaw ang arkitekto, Carmela. Ikaw ang nakakaalam kung aling bahagi ng gusali ang kailangang gibain para muling makapagtayo ng isang bagay na mas matibay. Tumingin si Carmela sa mga mata ni Leandro. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Anong kailangan kong gawin? Lumapit si Leandro, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng kapangyarihan. Magpanggap ka. Hayaan mong isipin nila na nanalo na sila. Hayaan mong maniwala si Rafael na kontrolado niya ang lahat. Habang ginagawa mo iyon, unti-unti nating kukunin ang lahat ng sayo, hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang alikabok ng kanyang sariling kapalaluan. Bumuhos ang ulan nang mas malakas ang tunog ng bawat patak sa payong ni Leandro, ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Handa ka na bang bawiin ang kaharian mo, Carmela? Tanong ni Leandro. Ang kanyang kamay ay nakalahad sa harap ng babae. Bilisan mo, Carmela. Huwag mong hayaang lumamig ang sabaw para kay Nerissa. Alam mo namang maselan ang pagbubuntis niya, baka dahil sa kabagalan mo ay mapahamak pa ang apo ko. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang latigo na humahampas sa likod ni Carmela habang siya ay abala sa loob ng mainit na kusina. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, maingat niyang inilagay ang mangkok ng mainit na sabaw sa isang tray kasama ang mga bitamina na iniutos ni Rafael na dapat ay si Carmela mismo ang mag-abot. Pagpasok niya sa dining room, nakita niya ang isang tanawing sadyang idinisenyo para saktan siya. Si Rafael ay nakaupo sa tabi ni Nerissa, dahan-dahang hinahaplos ang buhok nito habang may binubulong na nakakatawang bagay na ikinahagikik ng babae. Narito na ang pagkain mo, Nerissa, mahinahong sabi ni Carmela habang inilalapag ang tray. Yumukod siya ng bahagya 1 kilos ng pagpapakumbaba, na tila ba tinatanggap na niya ang kanyang bagong papel bilang aliping tagasilbi. Salamat, Ate Carmela. Ang bango naman nito, sabi ni Nerissa, na may halong pang-uuyam sa boses. Tumingin siya kay Rafael at nagpa-cute. Honey, tikman mo muna kung tama ang init. Baka mapaso ang dila ko. Kinuha ni Rafael ang kutsara at tinikman ang sabaw. Hindi man lang siya tumingin kay Carmela, masyadong matabang. Carmela, kumuha ka ng asin. At pagkatapos mo rito, linisin mo ang office ko. Maraming mga papel doon na kailangang ayusin, huwag kang magtatapon ng kahit ano. Opo, Rafael, sagot ni Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na bulong, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang hakbang patungo sa isang madilim na kailaliman. Ang pagsisilbing ito ay bahagi ng plano ni Leandro. Hayaan mong isipin nila na kontrolado ka nila, na alala niyang sabi ng abogado. Ang kalaban na akala nila ay talo na ang siyang pinakamapanganib dahil hindi nila babantayan ang bawat galaw nito. Habang ang pamilya Villarreal ay abala sa pagkain at pagpaplano para sa darating na party, dahan-dahang pumasok si Carmela sa office ni Rafael. Ang amoy ng mamahaling tabako at leather ay sumalubong sa kanya, ang amoy ng tagumpay na ninakaw mula sa kanyang ama. Mabilis siyang kumilos. Habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga folder, kinuha niya ang kanyang maliit na digital camera na nakatago sa loob ng kanyang apron. Ang bawat click ng shutter ay tila isang pintig ng kaba sa kanyang lalamunan. Kinunan niya ng larawan ang mga bank statements, ang mga kontrata ng Luna Heights, kung saan pinalitan ang kanyang pangalan bilang lead architect. At ang mga dokumentong nagpapatunay na si Rafael ay kumukuha ng pera mula sa kumpanya para sa pansariling luho ni Nerissa. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang pako
na ibinabaon niya sa kabaong ng karera ni Rafael. Ramdam ni Carmela ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng puot na pilit niyang ikinukulong sa likod ng kanyang mapaninlang na katahimikan. Huminto siya sa harap ng malaking desk ni Rafael. Nakita niya ang isang maliit na drawer na laging nakakunci. Alam niya kung nasaan ang susi nakatago ito sa loob ng isang antique na orasan. Sa dingding isang sekretong sinabi sa kanya ni Rafael noong unang taon ng kanilang relasyon nang ang tiwala ay hindi pa isang lason. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer. Doon nakita niya ang isang itim na notebook. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang listahan ng mga tao sa loob ng board of directors na binabayaran ni Rafael para manatili siyang makapangyarihan. Biglang narinig ni Carmela ang tunog ng mga yabag ng paa sa labas ng pinto. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit. Mabilis niyang ibinalik ang notebook at isinarado ang drawer. Bumukas ang pinto at pumasok si Nerissa. Nakataas ang isa nitong kilay, habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Carmela. Bakit parang pawis na pawis ka ate, masipag ka lang ba talagang maglinis? O may ibang ginagawa ka rito, tanong ni Nerissa, habang dahan-dahang lumalakad paikot sa desk. Maraming alikabok, Nerissa. Masyadong maraming dumi na kailangang tanggalin sa silid na ito, sagot ni Carmela, habang mahigpit na hawak ang kanyang basahan. Huminto si Nerissa sa tapat ng kamay ni Carmela. May napansin siya, isang maliit na bagay na kumikinang sa sahig malapit sa paanan ng desk. Dinampot ito ni Nerissa at tiningnan ng maigi. Isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Kaninong susi ito ate, tanong ni Nerissa? Ang kanyang tinig ay naging matulis at puno ng hinala. Hindi ba't ito ang susi sa secret drawer ni Rafael? Paano ito napunta sa labas? Nanigas ang buong pagkatao ni Carmela. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng semento. Nakatingin si Nerissa sa kanya ng may mapanganib na ngiti, tila isang mangangaso na sa wakas ay nakahanap ng butas sa tago ng kanyang biktima. Isang maling galaw at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay guguho. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tanong lamang ang tila sumasayaw sa isipan ni Carmela habang nakatitig sa susing hawak ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Sapat na kaya ang kanyang pagpapanggap para takpan ang amoy ng kanyang paghihiganti, o ito na ang simula ng kanyang tuluyang pagbagsak? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Carmela habang pinagmamasdan ang susing ginto sa pagitan ng mga daliri ni Nerissa. Ang kislap nito sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay tila isang matalim na liwanag na humihiwa sa kanyang pag-asa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng isang martilyo, bumabaon sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Ano ang gagawin mo sa susi ng asawa ko ate, muling tanong ni Nerissa? Ang boses ay dahan-dahang gumagapang na tila isang ahas. Hindi ba't bawal pumasok dito? At lalong bawal hawakan ang mga gamit ni Rafael. Huminga ng malalim si Carmela, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang kalamnan. Nahulog iyan habang pinupunasan ko ang ibabaw ng orasan. Masyadong malakas ang pagbukas mo ng pinto kaya marahil ay nayanig ang lalagyan nito. Maniwala naman ako sa iyo, pang-uuyam ni Nerissa. Itinaas niya ang kanyang cellphone, handang tawagan si Rafael. I wonder kung anong sasabihin ni Rafael kapag nalaman niyang ang dating Reyna ay naging isang hamak na magnanakaw ng mga dokumento. Nerissa Hija, nandito ka lang pala. Ang biglang pagpasok ni Isabel, ang matandang mayordoma na nagsilbi sa pamilya Dalisay nang mahigit 3 dekada ang bumasag sa tensyon. Hawak ni Isabel ang isang tray ng mga sariwang prutas. Ang kanyang mukha ay puno ng isang peking sigla na tanging ang mga taong sanay sa drama ng buhay ang makakagawa. Hinihintay ka na ni Doña Aurora sa garden. May dumating na bisita ang mga kumare niya. Gusto kanilang makita ang magandang pinsan ni Rafael, sabi ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit at pumwesto sa pagitan ni Carmela at Nerissa. Sandaling nag-alinlangan si Nerissa. Ang pagnanais niyang magpasikat sa mga kumare ng matanda ay mas matimbang kaysa sa paghuli kay Carmela sa sandaling iyon. Fine. Pero ate, huwag mong isipin na tapos na tayo. Na Isabel, kunin mo itong susi at ibalik sa orasan. Siguraduhin mong hindi na ito mahuhulog muli. Inihagis ni Nerissa ang susi kay Isabel at padabog na lumabas. Nang masigurong wala na ang babae, mabilis na hinarap ni Isabel si Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at katapatan. Hija, kailangan mong mag-iingat, bulong ng matanda. Alam ko ang ginagawa mo. Nakita kita sa sementeryo kasama ang lalaking iyon.
Huwag kang mag-alala, hindi ako magsasabi. Pero tandaan mo, ang mga pader ng bahay na ito ay may mga tainga na kontrolado ni Rafael. Salamat na Isabel. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo pasasalamat ni Carmela, ramdamang bahagyang ginhawa sa kanyang puso. Siya nga pala, narinig ko si Nerissa kanina. May appointment siya sa isang maliit na klinika sa labas ng subdivision mamayang 2:00. Sabi niya kay Rafael, ay regular check-up lang daw, pero bakit hindi sa malaking ospital kung saan nandoon ang kanilang family doctor, dagdag ni Isabel. Ang impormasyong ito ay tila isang mitya na nagliyab sa isipan ni Carmela. Matagal na siyang may hinala sa pagbubuntis ni Nerissa. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at ang bawat kilos ng babae ay tila isang acting sa harap ng camera. 2:00 ng hapon. Nakasuot ng isang simpleng hoodie at malaking salamin, lihim na sinundan ni Carmela ang taxi ni Nerissa hanggang sa makarating sa isang madilim at tila napabayaan ng gusali sa isang liblib na bahagi ng lungsod. Ang klinika ay amoy gamot na hinaluan ng amoy ng lumang papel. Mula sa likod ng isang malaking paso ng halaman sa lobby, nakita ni Carmela si Nerissa na pumasok sa kwarto ng isang doktor na ang pangalan ay nakasulat sa isang kupas na plaka, Dr. Dante Morales. Dahan-dahang lumapit si Carmela sa pinto ng opisina, ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga manipis na yelo. Idinikit niya ang kanyang tainga sa kahoy na pinto. Heto ang kailangan mo, Nerissa, narinig niyang sabi ng isang lalaki. Ang boses ay paos at tila palaging nagmamadali. Isang peking ultrasound at medical certificate na nagsasabing 3 buwan ka na. Pero tandaan mo, lumalaki ang singil ko sa bawat buwang kailangan nating panindigan ang kasinungalingang ito. Huwag kang mag-alala, Dante. Kapag napirmahan na ni Rafael ang paglipat ng lahat ng shares sa pangalan ko para sa future ng aming anak, higit pa sa hinihingi mo ang matatanggap mo, sagot ni Nerissa nang may malakas na tawa. Nanigas si Carmela. Ang kanyang hinala ay totoo. Ang bata na magiging dahilan ng kanyang tuluyang pagpapatalsik sa sarili niyang kumpanya ay isang malaking panloloko lamang. Ang galit na nararamdaman niya ay tila naging isang apoy na nagniningas sa kanyang mga ugat. Kinuha ni Carmela ang kanyang cellphone para i-record ang usapan, ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos ang kanyang siko ay bahagyang tumama sa isang nakasabit na metal na lalagyan ng mga folder. Tila isang nakabubinging ingay ng bumabagsak na bakal ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Sino yan, sigaw ni Dr. Morales mula sa loob. Narinig ni Carmela ang mabilis na pagpihit ng doorknob. Wala siyang mapagtataguan. Ang tanging daan ay ang hagdan sa dulo ng pasilyo. Tumakbo siya nang walang lilingon, ang kanyang puso ay tila sasabog na sa tindi ng kaba at adrenaline. Nang marating niya ang labas ng gusali, huminto siya sa tabi ng isang posteng kuryente para huminga. Ngunit ang kanyang mundo ay muling gumuho nang makita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na huminto sa harap ng klinika. Bumaba si Rafael, may dalang isang pumpo ng mga bulaklak at may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Papunta siya sa loob para sunduin ang kanyang buntis na asawa. Isang nakahihilong takot ang bumalot kay Carmela. Kung makikita siya ni Rafael doon, ang lahat ng plano ni Leandro at ang kanyang paghihiganti ay maglalaho na parang bula. At sa likod ng sasakyan ni Rafael, nakita ni Carmela ang isa pang lalaking nakatayo sa dilim, isang lalaking may hawak na baril nakatutok sa direksyon ni Rafael. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras, habang nakatitig si Carmela sa dulo ng baril na nakatutok sa likod ni Rafael. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng bawat pang-aalipusta at pagtataksil, ang kanyang puso ay biglang kumitid sa takot. Hindi siya mamamatay tao. Hindi niya kayang panoorin ang isang buhay na dahan-dahang kinukuha sa harap ng kanyang mga mata, kahit pa buhay ito ng taong sumira sa kanyang mundo. Sa isang mabilis na desisyon, dinampot ni Carmela ang isang malaking bato sa kanyang paanan at buong lakas na ibinato ito sa direksyon ng mga metal na basurahan sa gilid ng eskinita. Ang matinding ingay ng pagbangga ng bato sa lata ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, sapat para makuha ang atensyon ng bawat tao sa kalsada. Ang lalaking may hawak ng baril ay nagulat at bahagyang nalingat. Sa sandaling iyon, ang putok ng baril ay bumasag sa katahimikan, ngunit dahil sa pagkagulat ng salari ng bala ay hindi tumama sa puso ni Rafael, kundi sa gilid ng salamin ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng nababasag na kristal ay tila isang babala mula sa impyerno. Anong nangyari, sigaw ni Rafael habang mabilis na dapa sa semento ang mukha
ay namumutla at tila nawalan ng lahat ng kulay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakbo si Carmela palayo sumuot sa mga maliliit na pasilyo hanggang sa marating niya ang pangunahing kalsada kung saan nakasakay siya ng taxi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, ang kanyang hininga ay putol-putol. Hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon o kung bakit nito gustong patayin si Rafael. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, ang buhay ni Rafael ay puno ng mga kaaway na kasing dilim ng kanyang sariling kaluluwa. Nang makauwi si Carmela sa mansyon, mabilis siyang nagpalit ng damit at nagpanggap na abala sa paglilinis ng kusina. Makalipas ang 1 oras, dumating si Rafael kasama si Nerissa. Ang asawa niya ay tila isang basang sisiw balisa, nanginginig ang mga kamay at panay ang sulyap sa likuran. "Rafael, ano ang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo?" tanong ni Doña Aurora na agad lumapit sa anak. "May bumaril sa akin, mamuntik na akong mamatay," bulyaw ni Rafael habang tinitingnan si Carmela. Nang may halong puot, tila ba kasalanan nito ang nangyari. "At ikaw, Carmela, nasaan ka ba kanina? Bakit wala ka rito para asikasuhin ang mga kailangan ko?" "Galing ako sa sementeryo, Rafael." Alam mo yon, mahinahong sagot ni Carmela, pilit na itinatago ang kaba. "Sementeryo, o baka naman nakikipagkita ka sa kung sino para ipapatay ako?" Isang malakas na hampas sa mesa ang pinakawalan ni Rafael. "Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga ginagawa mo. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga kilos mo nitong mga nakaraang araw?" Lumingon si Rafael kay Doña Aurora at tumango. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lumapit si Aurora sa office ni Rafael at kumuha ng isang makapal na folder. Ibinagsak nila ito sa harap ni Carmela. "May audit na naganap sa kumpanya kanina." "Carmela," sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pananakot. "Nawawala ang 10 milyong piso sa pondo ng Luna Heights. At alam mo ba kung saan nahanap ang trail ng pera? Sa isang personal account na nakapangalan sa iyo." Nanlaki ang mga mata ni Carmela. "Anong sinasabi mo? Wala akong kinuha na pera. Hindi ko man lang alam kung paano buksan ang mga accounts na yon." "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni Rafael. "Inilipat mo ang pera para suportahan ang kung sinong lalaking kinakatagpo mo sa labas. Ipapahuli kita, Carmela. Mabubulok ka sa kulungan dahil sa pagnanakaw sa sarili nating kumpanya." "Wala akong ninakaw, Rafael. Alam mong lahat ng design at lahat ng kita ng kumpanyang iyan ay galing sa paghihirap ko," sagot ni Carmela. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa tindi ng kawalang katarungan. "Talaga kung wala kang ninakaw, bakit nandito ang pirma mo sa bawat transfer document?" Inihagis ni Rafael ang isang papel sa mukha ni Carmela. Dahan-dahang pinulot ni Carmela ang papel. Ang kanyang paningin ay lumabo nang makita ang ibaba ng dokumento. Isang pirma ang nandoon, ang kanyang pirma. Ang bawat kurba, ang bawat tuldok ay tila ba gawa ng sarili niyang kamay. Ngunit alam niyang hindi siya ang pumirma niyon. "Pekeng pirma ito, Rafael. Alam mo iyan," bulong ni Carmela habang nakatitig sa dokumento. "Pekeng pirma, o baka naman sadyang nakalimutan mo na sa tindi ng pagkabaliw mo." Tumawa si Nerissa mula sa gilid habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Kawawang Carmela. Hindi lang baog magnanakaw at baliw pa. Rafael, tawagan mo na ang mga pulis. Hindi na ligtas ang baby natin kung may kriminal sa loob ng bahay na ito." Ramdam ni Carmela ang pagguho ng lahat ng kanyang inaasahan. Ang bitag na ginawa ni na Rafael at Aurora ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inakala niya. Balak nilang sirain ang kanyang dangal bago pa man niya mailabas ang katotohanan tungkol sa kanila. Habang hinihila ni Rafael ang kanyang braso para piliting ilabas sa mansyon, may napansin si Carmela sa gilid ng dokumento. Isang maliit na marka. Isang hindi sinasadyang bakas ng tinta. Na tanging ang isang arkitektong tulad niya ang makakapansin. Ang markang iyon ay hindi sa kanya. Iyon ay ang marka ng isang pen na tanging si Nerissa lamang ang gumagamit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na gulo ang narinig sa labas ng mansyon. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay papalapit na. Ngunit hindi lang iyon, isang pamilyar na itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng gate at bumaba ang isang lalaking ang bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa. Si Leandro Salcedo, ngunit hindi siya dumating para iligtas lamang si Carmela. May dala siyang isang dokumento na mas malaki kaysa sa hawak ni Rafael. "Bitawan mo siya, Rafael Villarreal," ang malamig na utos ni Leandro habang naglalakad papasok sa mansyon. Hindi pinapansin ang mga gwardya. Dahil sa oras na ito, hindi si Carmela ang aalis sa bahay na ito.
Kundi kayo, tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Rafael kay Leandro nang may halong takot at pagkalito. Sino ka? Wala kang karapatang pumasok dito. Ngumiti si Leandro, isang ngiting tila isang hatol ng kamatayan. Inilabas niya ang isang asul na envelope, ang orihinal na kopya. Ako ang kinatawan ng tunay na may-ari ng lahat ng lupang kinatatayuan nyo. At ayon sa huling audit na ginawa ko, kasama ang SEC, ang pirma sa dokumentong hawak mo, Rafael, ay hindi kay Carmela. At may ebidensya ako kung sino ang tunay na gumawa niyan. Lumingon si Leandro kay Carmela, at sa kanyang mga mata ay nakita ng babae ang isang liwanag na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kaba ni Carmela ay hindi pa rin natatapos dahil nakita niyang dahan-dahang kinukuha ni Nerissa ang isang bagay mula sa kanyang bag, isang bagay na hindi dapat nandun. Sino ka ba sa akala mo para pumasok sa pamamahay ko at diktahan ako? Isang hamak na abogado lang na binayaran ng baliw kong asawa. Ang boses ni Rafael ay puno ng puot, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Leandro. Ang bawat salita niya ay tila isang pagtatangka na bawiin ang kanyang awtoridad, na dahan-dahang nadudurog sa harap ng lahat. Ngumiti si Leandro, isang matipid at malamig na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang pamamahay na ito, Rafael, ay hindi mo pag-aari. Ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay bahagi ng Dalisay Estate na ipinamana ni Don Alberto kay Carmela. Ikaw ay nakatira rito bilang asawa. Isang asawa na ngayon ay nahaharap sa kasong falsification of documents at qualified theft. Kalokohan, sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang tinig ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos. Anak ko ang nagpalago sa kumpanyang iyan, wala kaming ninanakaw. Sa gitna ng sigawan, isang kakaibang katahimikan ang namayani kay Carmela. Nakatayo siya sa gilid, pinapanood ang mga taong dati ay itinuturing niyang pamilya. Nakita niya ang bawat bitak sa kanilang mga maskara, ang takot sa mga mata ni Rafael, at ang desperasyon sa mukha ni Aurora. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang dahan-dahang paglayo ng kanyang kaluluwa sa sakit. Ang puot ay tila naging isang malinaw na salamin kung saan nakikita niya ang katotohanan, hindi siya ang talo rito. Biglang isang matinis na tili ang bumasag sa tension. Aray, ang tiyan ko, Rafael! Ang baby natin. Lahat ay napalingon kay Nerissa. Ang babae ay dahan-dahang bumagsak sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang puson at ang kanyang mukha ay namimilipit sa kunwaring sakit. Sa kanyang pagbagsak, tumama ang kanyang siko sa isang malaking plorera na nasa tabi ng sofa na nagresulta sa pagtapon ng tubig at mga bulaklak sa buong alpombra. Ang tunog ng pagkabasag ng plorera ay tila isang hudyat ng bagong gulo. Nerissa, mabilis na dinaluhan ni Rafael ang kanyang hantin. Matawagan mo ang ambulansya, Carmela, tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa iyo, napahamak ang anak ko. Tumingin si Carmela kay Nerissa na nakahiga sa sahig. Nakita niya ang isang mabilis na sulyap mula sa babae, isang sulyap na puno ng tagumpay at panunuya sa kabila ng pag-arte nito. Alam ni Carmela na ito ay isang bitag, isang desperadong hakbang para makuha muli ang simpatiya ni Rafael at itigil ang investigasyon ni Leandro. Walang ambulansyang darating, Rafael, seryosong sabi ni Leandro habang naglalakad palapit sa dalawa. Dahil bago ako pumasok dito, kinausap ko na ang doktor na binabayaran niyo sa klinika ni Dr. Morales. Hawak ko na ang lahat ng record ng mga peking check-up at ang katotohanang walang batang nasa loob ng sinapupunan ni Nerissa. Tila tumigil ang paghinga ni Rafael. Ang kanyang pagkakahawak kay Nerissa ay bahagyang lumuwag. Lumingon siya sa babae ng may pagkalito at takot. Nerissa, totoo ba ito, hindi Rafael? Nagsisinungaling siya. Pinagbabantaan niya ako. Pagmamakaawa ni Nerissa, ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa kanyang pagkakagulo at pag-akto, ang bag ni Nerissa na nakabukas sa sahig ay naitulak ni Leandro gamit ang kanyang sapatos. Mula sa loob ng bag nalaglag ang isang maliit na bote ng gamot at isang tumpok ng mga resibo. Dahan-dahang pinulot ni Leandro ang isa sa mga resibo. Isang resibo para sa pagbili ng mga fake ultrasound results at isang kontrata para sa isang lalaking ang pangalan ay nasa listahan ng mga hired assassins ng lungsod. Sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang espada. Lahat ay napatingin sa resibo. Si Carmela ay naramdaman ang muling paglamig ng kanyang sikmura. Ang lalaking bumaril kay Rafael kanina. Hindi ito kaaway ni Rafael. Ito ay tauhan ni Nerissa.
Binalak ni Nerissa na ipapatay si Rafael para makuha ang lahat ng yaman bago pa man malaman ni Rafael ang tungkol sa peking pagbubuntis. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng semento. Tumingin si Rafael kay Nerissa at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Carmela ang tunay na pagkawasak sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ito pagkawasak dahil sa pag-ibig kundi pagkawasak dahil sa katotohanang ang taong ginamit niya para saktan si Carmela ay ang siya ring taong dahan-dahang pumapatay sa kanya. Carmela. Mahinang tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Tulungan mo ako, niloko nila ako. Huminga ng malalim si Carmela. Hindi niya tiningnan ang pagmamakaawa sa mga mata ni Rafael. Sa halip lumapit siya sa gitna ng sala at pinulot ang isang nahulog na litrato ng kanyang ama na natapakan na ng mga pulis na kapapasok pa lamang. Pinahiran niya ang dumi sa mukha ng kanyang ama sa litrato gamit ang kanyang laylayan. Tapos na ang oras ng pagtulong ko, Rafael. Sabi ni Carmela, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pinalidad. Arkitekto ako. At ang unang itinuro sa akin ni Papa ay huwag magtayo ng bahay sa ibabaw ng kumunoy. Ang pundasyon mo ay kasinungalingan, kaya natural lang na gumuho ang lahat. Habang dahan-dahang pinupusasan ng mga pulis si Nerissa at ang iyak ni Aurora ay pumupuno sa buong mansyon, lumapit si Leandro kay Carmela. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon. Ngunit bago pa man mailabas si Nerissa, lumingon ito kay Carmela nang may mapanganib na kislap sa mga mata. Akala mo ba nanalo ka na, Carmela? May isang bagay pa na hindi mo alam tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Isang bagay na itinatago ni Rafael sa loob ng 6 na taon. Ang bawat salitang binitiwan ni Nerissa ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon. Ang silid na dati ay puno ng sigawan ay biglang naging kasing lamig ng isang sementeryo. Nakatingin si Carmela kay Rafael na noon ay nakaluhod pa rin sa sahig, ang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Rafael, tumingin ka sa akin. Ang mahinang utos ni Carmela. Ang kanyang boses ay hindi galit kundi puno ng isang uri ng pagod na tila pasan niya ang buong daigdig. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong itinatago mo tungkol kay Papa? Hindi sumagot si Rafael. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mabigat at putol-putol niyang paghinga. Ang katahimikan niyang iyon ay tila isang kumpirmasyon, isang huling pako sa kabaong ng tiwala ni Carmela. Dahan-dahang lumapit si Leandro kay Carmela, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng babae, isang hawak na nagpaparamdam ng seguridad at init sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng emosyon. Carmela, hindi mo kailangang gawin ito dito. Hayaan mong ang mga awtoridad ang mag-imbestiga. Hindi, Leandro. Umiling si Carmela, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa kanyang asawa. 6 na taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 6 na taon kong pinasalamatan ang lalaking ito dahil akala ko ay siya ang nag-alaga kay Papa sa huling sandali niya. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngayon din. Lumakad si Carmela patungo sa lumang study room ng kanyang ama, ang silid na matagal na niyang iniwasan dahil sa tindi ng lungkot. Sumunod si Rafael, tila isang aninong nawalan ng direksyon. Sa loob ng silid, ang amoy ng lumang papel at sandalwood ay tila bumuhay sa mga alaalang matagal nang ibinaon. Sabihin mo sa akin, Rafael, sabi ni Carmela habang nakatayo sa harap ng malaking portrait ng kanyang ama. Noong gabing inatake si Papa sa puso, nasaan ka talaga? Sabi mo ay nasa kumpanya ka at huli na nang makarating ka. Pero bakit, sabi ni Nerissa, ay may itinatago ka? Napahagulgol si Rafael, isang tunog ng pagsisisi na tila huli na para sa anumang kapatawaran. Carmela, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Noong gabing iyon, pumunta ako dito para humingi ng tulong dahil sa isang malaking utang sa sugal. Nagalit si Don Alberto. Sinabi niya na hindi ako karapat-dapat sa iyo, na babawiin niya ang lahat ng ibinigay niya sa akin. Tumigil si Rafael para huminga ng malalim, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Bigla siyang humawak sa kanyang dibdib. Nahulog ang kanyang gamot sa ilalim ng mesa. Carmela, nakita ko siya. Nakita ko siyang nahihirapan. Pero naisip ko, kung mawawala siya, ako ang mamamahala sa lahat. Hindi ko agad ibinigay ang gamot. Hinintay ko muna ng ilang minuto bago ako tumawag ng ambulansya. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang mainit na asido na bumubuhos sa puso ni Carmela. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghina
At kung hindi dahil sa mabilis na pagsalo ni Leandro, ay tuluyan na siyang natumba sa sahig. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay ang siya ring pumatay sa kanyang ama sa pamamagitan ng pananahimik at kasakiman. Lumabas ka. Ang tanging naibulalas ni Carmela ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Lumabas ka sa bahay na ito, Rafael. Huwag mo nang hahayaang makita ko pa ang mukha mo o sisiguraduhin kong sa kulungan ka natatanda. Nang makaalis si Rafael kasama ang mga pulis para sa karagdagang investigasyon, naiwan si Carmela sa gitna ng malamig na silid. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng kataksilan. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng kawalan. Dahan-dahang lumapit si Leandro, may hawak na isang basong mainit na tsaa. Hindi siya nagsalita. Sa halip na upo siya sa sahig sa tabi ni Carmela, pinapanatili ang isang magalang na distansya, ngunit sapat para maramdaman ng babae na hindi siya nag-iisa. Inumin mo muna ito, mahinahong sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong himig sa gitna ng kaguluhan. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa loob ng isang gabi, Carmela. Pero ang mahalaga, ang mga anino ay wala na. Ang katotohanan, gaano man ito kapait, ay ang susi para makapagsimula ka muli. Tiningnan ni Carmela ang baso ng tsaa pagkatapos ay tumingin siya kay Leandro. Nakita niya sa mga mata ng abogado ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay, ang tunay na malasakit. Isang maliit na kislap ng pag-asa, ang dahan-dahang nabuo sa kanyang dibdib, tila isang maliit na halaman na sumisibol sa gitna ng tuyot na lupa. Salamat, Leandro, bulong ni Carmela habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahawak sa mainit na baso. Pero paano ko uumpisahan ang pagtatayo muli, ang lahat ng plano ko para sa buhay ko? Lahat ay gumuho na. Ngumiti si Leandro, isang nangiting nagbibigay ng lakas. Ikaw ang arkitekto, Carmela. Ang isang arkitekto ay hindi natatakot sa mga guho. Dahil sa mga guho, doon mo makikita kung aling materyales ang talagang matibay. At nandito ako, hindi bilang abogado mo kundi bilang katuwang mo sa pagbuo ng bagong pundasyon. Habang dahan-dahang umiinom ng tsaa si Carmela, naramdaman niya ang isang bahagyang kapayapaan. Ngunit sa labas sa ilalim ng kadiliman ng gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Leandro. Attorney Salcedo, sabi ng boses sa kabilang linya. Nahanap na namin ang huling dokumento mula sa vault ni Don Alberto. May isang pangalan pa na kasama ni Rafael noong gabing iyon. Isang tao na hindi niyo inaasahan. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat sa pamilyang ito, Carmela. Isang malaking pagkakamali na pinayagan kitang pumasok sa aming buhay at dumiin sa aming pangalan. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang piraso ng yelo na idiniin sa mainit na balat ni Carmela. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng sala, suot ang kanyang pinakamagarang bestida, na tila ba hindi gumuho ang mundo ng kanyang anak nitong mga nakaraang oras. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging isang nag-aapoy na puot at pagmamaliit. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Carmela ang isang lumang logbook mula sa security guard ng subdivision na nakuha ni Leandro. Ang petsa ay tumutugma sa gabi ng pagkamatay ng kanyang ama. Doon nakasulat ang plaka ng sasakyan ni Doña Aurora na pumasok sa loob ng property kalahating oras bago tumawag ng ambulansya si Rafael. Nandoon ka, hindi ba, ang mahinang tanong ni Carmela? Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding panghihina. Nandoon ka sa loob ng silid nang mamatay si Papa. Hindi lang si Rafael ang nanood sa kanya habang nahihirapan siya. Ikaw ang nag-utos sa kanya na huwag ibigay ang gamot. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Aurora. Ang tunog nito ay tila kalansing ng mga basag na kristal sa loob ng tahimik na mansyon. At ano naman kung nandoon ako? Ang matandang iyon ay balak kaming itapon sa kalsada. Balak niyang bawiin ang lahat dahil lamang sa maliit na pagkakamali ni Rafael sa sugal. Hindi ko hahayaang maghirap ang anak ko dahil sa isang matandang malapit na rin namang mamatay. Maliit na pagkakamali ulit ni Carmela, dahan-dahang humakbang palapit sa kanyang biyenan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbuo ng isang pader ng katotohanan na hindi na kayang gibain. Pinatay niyo ang kaisa-isang taong nagtiwala sa inyo. Pinanood niyo siyang mawala ng hininga para lamang sa perang hindi naman sa inyo. Tumigil, kasigaw ni Aurora, ang kanyang mukha ay namumula na sa tindi ng galit. Utang mo sa amin ang lahat, Carmela.
Kung hindi dahil sa apelido namin mananatili kang isang hamak na arkitekto na walang pangalan. Ako ang nagbigay sa iyo ng status. Ako ang nagturo sa iyo kung paano maging isang babaeng may class, kahit na ang totoo ay wala kang kwenta. Dahil hindi mo man lang mabigyan ng anak ang pamilyang ito. Dahil sa tindi ng insulto na ramdaman ni Carmela, ang isang mainit na agos ng dugo sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa halip na sumigaw, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang posturing ay tila isang matatag na pundasyon ng isang gusali na hindi kayang yanigin ng anumang lindol. Ang one class Doña Aurora ay hindi nabibili ng pera o nakukuha sa apelido, ang kalmadong sagot ni Carmela. Ang class ay nasa dangal. Isang bagay na wala kayo ni Rafael. Ginamit niyo ako, ninakawan niyo ako, at pinatay niyo ang ama ko. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang arkitekturang binuo niyo sa ibabaw ng kasinungalingan ay laging may isang fatal flaw. Lumapit si Leandro sa tabi ni Carmela, may hawak na isang recorder na nakakonekta sa sistem ng bahay. At ang flaw na iyon, Doña Aurora, ay ang sarili mong bibig. Ang bawat salitang binitiwan mo ngayon ay naitala na. Hindi lang ito tungkol sa pera ngayon. Ito ay tungkol sa conspiracy to commit murder. Sandaling nawalan ng kulay ang mukha ni Aurora. Ang kanyang labi ay nanginig, at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa sandalan ng upuan para hindi matumba. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang mapanganib na kislap ang muling lumitaw sa kanyang mga mata. Akala niyo ba ay ganoon kadali iyon? Bulong ni Aurora, ang boses ay puno ng lason. May isang dokumentong nilagdaan ng tatay mo bago siya mamatay. Isang dokumentong nagsasabing ikaw ay may mental instability na namana mo sa iyong ina. Sa oras na ilabas ko iyon, walang maniniwala sa iyo, Carmela. Idedeklara kitang baliw at lahat ng pag-aari mo ay mapupunta sa akin bilang iyong guardian. Nanigas ang buong pagkatao ni Carmela. Ang kanyang ina, ang alaalang matagal na niyang itinatago dahil sa sakit ng pagkawala nito sa loob ng isang institusyon. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila dahan-dahang nagigiba sa harap ng panibagong pag-atake ng matanda. Tumingin si Aurora kay Leandro nang may panguuyam. Ano ngayon, Attorney Salcedo? Kaya mo bang ipagtanggol ang isang kliyenteng opisyal na idedeklarang walang katinuan sa harap ng korte? Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Carmela ang malamig na pawis sa kanyang batok. Ang bawat sulok ng silid ay tila umiikot. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, narinig niya ang mahinang bulong ni Leandro sa kanyang tabi. Huwag kang bibitaw, Carmela. Tumingin ka sa akin. Nang mag-angat ng tingin si Carmela, nakita niya ang isang kakaibang dokumento na inilabas ni Leandro mula sa kanyang bag, isang dokumentong may tatak ng National Bureau of Investigation. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado na nagpabangon sa pag-asa ni Carmela. May isang bagay na hindi mo alam, Doña Aurora. Sabi ni Leandro habang ipinapakita ang dokumento. Ang ina ni Carmela, hindi siya namatay dahil sa sakit sa isip. At ang dokumentong hawak mo, may ebidensya kami na ikaw ang nag-falsify niyan 10 taon na ang nakalilipas. Narinig ang tunog ng pagpihit ng mga pinto sa labas ng mansyon. Ang mga hakbang ng mga pulis ay muling umalingaw-ngaw sa pasilyo, mas dambuhala at mas determinasyon kaysa kanina. Walang saysay ang mga papel na yan. Ako ang nagsilbing ina mo nang mawala ang babaeng iyon. Ako ang nag-alaga sa reputasyon mo. Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay wala ng kapangyarihan. Ito ay tinig ng isang taong nalulunod, pilit na humahawak sa mga bula ng kanyang sariling kasinungalingan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaagaw ang dokumentong hawak ni Leandro, ngunit mabilis itong nailayo ng abogado. Dahan-dahang lumapit si Carmela, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng matanda. Inalagaan, pinoprotektahan ang reputasyon ko o pinoprotektahan ang pagkakataon nyo na nakawin ang lahat sa amin. Sinabi niyo sa akin na namatay si Mama dahil sa sarili niyang mga kamay dahil hindi na niya kaya ang dilim sa kanyang isipan. Pero ang totoo, kayo ang nagkulong sa kanya sa dilim na yon. Inilahad ni Leandro ang isang lumang medical certificate mula sa isang probinsya sa labas ng Manila. 15 taon na ang nakalilipas, dinala niyo si Maricel Dalisay sa isang pasilidad sa ilalim ng ibang pangalan. Pinagbayad niyo ang mga doktor doon para panatilihin siyang tuliro sa pamamagitan ng malalakas na gamot. Hindi siya baliw, Doña Aurora.
Ginawa niyo siyang parang baliw para mapirmahan niya ang paglilipat ng ilang shares ng kumpanya sa inyo bago siya tuluyang nawala. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang mabigat na semento na dumadagan sa dibdib ni Carmela. Ang imahe ng kanyang ina, ang malambot nitong kamay, ang amoy ng sampagita sa buhok nito, ay tila dahan-dahang nabubuo muli mula sa mga abo ng paninirang puri. Napahawak si Carmela sa isang maliit na krus sa kanyang leeg, ang tanging alaala na natira mula sa kanyang ina. Ramdam niya ang lamig ng metal sa kanyang palad, isang paalaala ng katotohanang matagal na ibinaon. Rafael, anak, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong nagsisinungaling sila. Pagmamakaawa ni Aurora kay Rafael, na noon ay pilit na itinatayo ng mga pulis sa gilid. Ngunit si Rafael ay tila isang rebultong gumuho. Ni hindi siya makatingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila ba ang tindi ng katotohanan ay tuluyan ng pumatay sa anumang natitirang tapang sa kanyang katawan. Hindi ko na kaya, ma, mahinang bulong ni Rafael. Gabi-gabi kong naririnig ang boses ni Don Alberto. Gabi-gabi kong nakikita ang mukha ni Maricel. Ubos na tayo. Kasabay ng pagpasok ng mga karagdagang pulis, dahan-dahang pinalibutan si Doña Aurora. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang ritual ng pagtatapos. Sa bawat hakbang nila, ang aura ng kapangyarihan ni Aurora ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang matandang babaeng puno ng takot at pait. Dadalhin niyo ako sa kulungan. Tanong ni Aurora, ang kanyang boses ay naging isang mahinang kaluskos. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang asawa ng isang Villarreal. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ang bahay na ito ay kailanman hindi naging sa inyo. Sagot ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. At ang apelyidong ipinagmamalaki niyo simula ngayong araw, dudumi iyan ng bawat kasalanang ginawa niyo sa pamilya ko. Habang pilit na inilalabas ng mga pulis si Aurora, na panay ang sigaw ng mga sumpa laban kay Carmela, ang mansyon ay muling binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng police car sa labas ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Naiwan sina Carmela at Leandro sa gitna ng malawak na sala. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Huminga ng malalim si Carmela, pakiramdam niya ay may isang malaking tinik na sa wakas ay nabunot sa kanyang lalamunan. Lumapit si Leandro at may iniabot na isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nahanap namin ito sa isa sa mga lumang safety deposit box ng tatay mo. Hindi ito nakuha ni Rafael dahil kailangan ng fingerprint mo para mabuksan ito. Dahan-dahang ipinatong ni Carmela ang kanyang daliri sa scanner ng kahon. Ang mahinang tunog ng pagbukas ng mekanismo ay tila isang bulong ng pag-asa. Sa loob nakita niya ang isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ina at isang lumang susi na may nakasabit na tag na nagsasaad ng isang address sa Tagaytay. Ang rest house sa Tagaytay, bulong ni Carmela. Akala ko ay naibenta na iyon ni Rafael, 10 taon na ang nakalilipas. Iyon ang akala niya, sagot ni Leandro. Pero ang rest house na iyon ay hindi lang basta bahay. Doon itinago ng tatay mo ang huling ebidensya ng tunay na pagkatao ng pamilya Villarreal bago pa man sila pumasok sa buhay niyo. May isang sikreto pa ang tatay mo, Carmela. Isang sikreto na magpapaliwanag kung bakit niya hinayaang mangyari ang lahat ng ito. Tumingin si Carmela kay Leandro, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at bagong takot. Ano ang ibig mong sabihin? Bambu type bambuwayhe. Ang tatay mo, hindi niya hinayaang mangyari ito dahil sa kahinaan. Sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay naging seryoso. Ginawa niya ito para protektahan ka mula sa isang taong mas malakas pa kay Aurora. Isang taong hanggang ngayon ay nagmamasid sa bawat galaw natin. Ang malamig na hangin pumasok mula sa bukas na bintana ay nagpataas ng balahibo ni Carmela. Ang digmaan ay tila hindi pa tapos. Sa katunayan, tila nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Nanginginig ka, Carmela. Ang hamog sa Tagaytay ay malamig pero ang mga kamay mo ay mas malamig pa. Ang boses ni Leandro ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa katahimikan ng loob ng sasakyan. Kanina pa sila binabagtas ang palikong daan patungo sa itaas ng Tagaytay, kung saan ang makapal na hamog ay dahan-dahang lumalamon sa bawat puno ng pino at poste ng kuryente sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng banayad na pag-ikot ng mga gulong sa aspalto at ang mahinang ugong ng makina ang tanging sumasaliw sa kanilang paglalakbay.
Dahan-dahang huminga ng malalim si Carmela. Isinandal ang kanyang ulo sa bintana, habang pinagmamasdan ang malabong liwanag ng mga kabahayan sa malayo. Hindi ko lang akalain na babalik ako rito, Leandro. Ang akala ko ang lahat ng alaala ni Papa sa lugar na ito ay tuluyan ng binura ng mga Villarreal. Naramdaman ni Carmela ang bahagyang paggalaw ni Leandro. Gamit ang isang kamay sa manibela, inabot ng abogado ang isang makapal na shawl sa backseat at dahan-dahang ipinatong ito sa balikat ni Carmela. Sa sandaling iyon, ang bahagyang daplis ng mga daliri ni Leandro sa kanyang balat ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente, isang pakiramdam ng proteksyon na matagal na niyang nakalimutan. Hindi ito ang sakal na pag-ibig ni Rafael. Ito ay isang uri ng respeto na tahimik at malalim. Huwag mong hayaang burahin nila ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. Nandito tayo para bawiin hindi lang ang lupa, kundi ang kapayapaan mo. Nang marating nila ang dulo ng isang liblib na kalsada, tumambad ang isang lumang rest house na gawa sa bato at kahoy. Ang bakod nito ay balot na ng mga gapos ng baging at ang mga bintana ay tila mga matang nakapikit sa tindi ng alikabok. Ngunit sa likod ng kapabayaan, naroon pa rin ang ganda ng arkitektura na mismong si Carmela ang tumulong sa kanyang ama na idisenyo noong siya ay nag-aaral pa lamang. Bumaba sila ng sasakyan. Ang malamig na simoy ng hangin ay agad na sumalubong sa kanila, amoy basang lupa at tuyong dahon. Kinuha ni Carmela ang lumang susi at dahan-dahang ipinasok ito sa trangka ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng kalawang na mekanismo ay tila isang pagising sa isang higanteng matagal nang natutulog. Sa loob, ang bawat gamit ay balot ng puting tela, tila mga multo ng nakaraan. Pumunta si Carmela sa gitna ng sala sa tapat ng isang malaking fireplace. Naalala niya ang kanyang ama na nakaupo sa tumba-tumba habang binabasa ang mga blueprint. Doon turo ni Leandro sa isang tila pader na gawa sa bookshelf. Sabi sa dokumento ni Don Alberto, may isang lihim na silid sa likod niyan na tanging ikaw lang ang makakabukas. Sinunod ni Carmela ang instruksyon. May isang libro na may kakaibang kulay ang kanyang hinila. Ang tunog ng pag-urong ng mabigat na kahoy na bookshelf sa sahig ay tila isang lihim na ibinubulong sa hangin. Sa likod nito, isang maliit na silid, ang tumambad isang vault na puno ng mga dokumento, mga tape, at isang portrait ng kanyang ina na masaya at tumatawa. Dinala nila ang mga dokumento sa mesa. Habang binabasa ni Carmela ang bawat pahina, ang kanyang muka ay dahan-dahang nawala ng kulay. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng katotohanan. Hindi lang si Aurora ang may kasalanan, bulong ni Carmela, ang kanyang boses ay nanginginig. Leandro, tingnan mo ito. Ang lahat ng perang ninakaw ni Rafael, ang lahat ng panggigipit sa kumpanya. May isang kumpanyang palaging nakatago sa likod ng mga transaksyon. Ang Crestwood Holdings. Kinuha ni Leandro ang dokumento at tiningnan ang huling pahina, kung saan nakasulat ang pangalan ng tunay na may-ari ng Crestwood. Ang katahimikan sa loob ng rest house ay naging kasing bigat ng tingga. Don Lorenzo Madrigal, pagbasa ni Leandro sa pangalan. Ang pinakamalaking karibal ng tatay mo sa industriya. At ayon dito, siya ang nag-utos kay Aurora na pasukin ang buhay ng pamilya niyo 30 taon na ang nakalilipas. Si Rafael, hindi siya aksidenteng nakilala ng tatay mo, ipinadala siya ni Lorenzo. Tila gumuho ang huling pundasyon ng mundo ni Carmela. Ang buong buhay niya, ang kasal niya, ang bawat utang na loob, na naramdaman niya lahat ay bahagi ng isang malaking sabutan na binuo bago pa man siya ipanganak. Ang pamilya Villarreal ay mga tauhan lamang. Ang tunay na kalaban ay isang taong may kapangyarihang burahin sila sa isang iglap. Biglang narinig ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas ng rest house. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, sinundan ng mabibigat na hakbang sa tuyong dahon sa labas ng pinto. Napatayo si Leandro, mabilis na inilagay si Carmela sa kanyang likuran. Ang bawat kalamnan niya ay handa na para sa anumang panganib. Ang pinto ng rest house ay dahan-dahang bumukas. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod ang pumasok, ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat ng nakaraan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at mapanganib. Masyado niyo nang malayo ang narating, Carmela, ang boses ng matanda ay tila isang kalansing ng bakal. Sana ay nanatili ka na lang sa mansyong iyon at naging isang bulag na asawa. Dahil ngayon, nalaman mo ang sikretong ikamamatay mo. Inubos ko ang 30 taon
para lamang makita ang huling piraso ng imperyo ng tatay mo na gumuho, at ikaw, Carmela, ang nagsilbing pinakamahina niyang pundasyon. Ang tinig ni Don Lorenzo Madrigal ay tila isang kalawang na bakal na dahan-dahang hinihiwa ang katahimikan ng gabi sa Tagaytay. Nakatayo siya sa pintuan ng rest house, ang kanyang anino ay mahaba at madilim sa sahig, habang ang hawak niyang tungkod ay tumatama sa matigas na kahoy sa bawat hakbang niya palapit. Ang bawat salita niya ay puno ng paghamak, tila ba ang buong buhay ni Carmela ay isang maliit na proyektong hindi nakapasa sa kanyang panlasa. Sa likuran ni Lorenzo, dalawang lalaking nakasuot ng itim, ang tahimik na nagmamasid ang kanilang mga presensya, ay tila mga pader na nagkukulong kina Carmela at Leandro sa loob ng silid na puno ng mga lihim. Naramdaman ni Carmela ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang pumasok sa kanyang mga ugat, ngunit ang mas masakit ay ang muling pagguho ng kanyang tiwala sa mundo. Ang rest house na ito, na itinuring niyang huling santuwaryo ng kanyang ama, ay naging isang bitag sa isang iglap. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Lorenzo ang malamig na banta ni Leandro, habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Carmela, pilit itong itinatago sa kanyang likuran. Tumawa ang matanda, isang tuyot na tawa na walang bakas ng emosyon. Protection. Iyan ba ang ibinibigay mo sa kanya, Leandro? O baka naman sinusunod mo lang ang yapak ng tatay mo? Ang lalaking naging kanang kamay ko sa pagbuo ng Crestwood Holdings. Nanigas si Carmela. Dahan-dahan siyang lumingon kay Leandro, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at nagsisimulang mamuo ang takot. Ano ang sinasabi niya, Leandro? Anong kinalaman ng tatay mo rito? Hindi agad nakasagot si Leandro. Ang kanyang panga ay nag-fist at ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Carmela. Ang katahimikan niyang iyon ay tila isang matalim na karayom na bumaon sa puso ni Carmela. Ang taong inakala niyang tagapagligtas niya, ang taong nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon. Mayroon din palang bahid ng dilim ang nakaraan. Huwag kang maniwala sa kanya. Carmela, mahinang bulong ni Leandro, ngunit may panginginig sa kanyang boses na hindi nakatakas sa pandinig ng babae. Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Attorney Salcedo, panunokso ni Lorenzo habang dahan-dahang kinukuha ang portrait ng ina ni Carmela mula sa mesa. Sabihin mo sa kanya na ang tatay mo ang gumawa ng mga legal na dokumento para maideklarang baliw ang nanay niya. Sabihin mo sa kanya na ang perang ginamit mo para mag-aral ng Abu Gracia ay galing sa duguang kamay ng pamilya Madrigal. Ang bawat salita ni Lorenzo ay tila isang malakas na hampas ng martilyo sa bawat bahagi ng pagkatao ni Carmela. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawalan ng hininga. Ang lahat ng tao sa paligid niya, ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at ngayon pati ang abogadong pinagkatiwalaan niya, lahat ay may kinalaman sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang silid na dati ay puno ng mga alaala ng kanyang ama ay biglang naging kasing sikip ng isang kabaong. Ang amoy ng lumang papel at hamog ay naging amoy ng kataksilan. Napahawak si Carmela sa gilid ng mesa para hindi matumba ang kanyang mga daliri, ay dahan-dahang bumaon sa matigas na kahoy. Kaya ba nandito ka, Leandro? Tanong ni Carmela, ang kanyang boses ay tila galing sa malayo, puno ng pait. Para bayaran ang utang na loob ng tatay mo o para siguraduhin na hindi ko malalaman ang buong katotohanan? Carmela, hindi ganun iyon. Pilit na lumapit si Leandro, ngunit mabilis na umatras si Carmela. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Carmela, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa halo-halong galit at lungkot. Tumawa ng malakas si Don Lorenzo, tila nasisiyahan sa nakikitang pagkakawatak-watak ng kanyang mga kalaban. Yan ang gusto ko sa mga dalisay. Masyadong madrama, masyadong maraming puso, kaya madaling durugin. Inihagis ni Lorenzo ang portrait ng ina ni Carmela sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay tila tunog ng huling pagkawasak ng dangal ni Carmela. Ang bawat piraso ng kristal na nagkalat sa sahig ay tila sumasalamin sa kanyang nadurog na pag-asa. Ngayon, ibigay niyo sa akin ang huling dokumento na iniwan ni Alberto, utos ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay naging seryoso at mapanganib. Ibigay niyo iyan at hahayaan ko kayong makaalis dito ng buhay. Pero kung hindi, hinding-hindi na kayo makakababa ng bundok na ito. Tumingin si Carmela sa mga dokumento sa mesa, pagkatapos ay kay Leandro, at sa huli ay kay Don Lorenzo. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang sistema. Siya ay isang arkitekto. Alam niya kung kailan gumuho ang isang gusali
at alam niya kung kailan kailangang magsimula ng isang kontroladong demolition. Dahan-dahang kinuha ni Carmela ang mga dokumento, ngunit sa halip na ibigay ito kay Lorenzo, inilapit niya ang mga ito sa tapat ng nag-iisang kandila sa mesa. "Gusto mo ang mga ito, Don Lorenzo?" tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay naging kalmado sa isang paraang nakakatakot. "Ang mga dokumentong ito ang tanging ebidensya na mag-uugnay sa iyo sa pagkamatay ng mga magulang ko. Kapag naging abo ito, wala ka nang makukuha. Pero bago mangyari iyon, siguraduhin mong nakatingin ka sa mga mata ko." Sa labas, ang tunog ng hangin sa mga puno ng pino ay lalong lumakas, tila isang paspas na papalapit. Ngunit sa loob, ang tensyon ay naging kasing talim ng isang labaha. Ang isang maling galaw ay magdudulot ng isang trahedya na hinding-hindi na mabubura. Biglang isang mahinang tunog ng pagpihit ng sirang radyo ang narinig mula sa likod ng bookshelves. Isang boses ang nagsimulang magsalita, isang boses na boses ng tatay ni Carmela na nakarecord sa isang lumang tape. "Lorenzo, alam kong darating ka rito balang araw. Napatigil ang lahat." Ang boses ni Don Alberto ay tila galing sa kabilang buhay, puno ng awtoridad at isang huling pasabog na walang sino man ang nakapaghanda. Ang bawat salita na lumalabas sa lumang tape recorder ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay, isang malamig na hanging nagpatahimik sa nagngangalit na puot sa loob ng silid. Ang boses ni Don Alberto ay mahina, may kasamang kaluskos ng lumang plaka, ngunit ang awtoridad nito ay hindi nabawasan ng panahon. "Lorenzo, alam kong darating ka rito balang araw. Dahil ang kasakiman mo ay walang hangganan." Ang boses ng ama ni Carmela ay umalingaw-ngaw, tila ba nakatitig ito ng diretso sa mga mata ng matandang Madrigal. "Akala mo ba ay nalinlang mo ako? Alam ko ang bawat galaw mo. Alam ko ang tungkol kay Aurora, kay Rafael, at maging ang pagtataksil ng kaibigan kong si Attorney Salcedo Sr." Napahinto si Lorenzo, ang kanyang pagkakahawak sa tungkod ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkalito. "Ngunit may isang bagay kang hindi naintindihan, Lorenzo," patuloy ng boses ni Don Alberto. "Ang katapatan ay hindi palaging nabibili. Si Attorney Salcedo ay nagkamali, oo. Ngunit sa huling 5 taon ng kanyang buhay, siya ay nagsilbing mata at taing ako sa loob ng iyong kumpanya. Ang lahat ng ebidensyang kailangan ni Carmela para pabagsakin ka ay hindi lang nasa mga papel na iyan. Ang tunay na alas ay nasa DNA ng bawat building na itinayo mo, mga substandard na materyales na sadyang itinala ni Salcedo para sa araw na ito." Lumingon si Carmela kay Leandro. Ang mga mata ng abogado ay puno na ng luha. Ngayon ay naintindihan na niya ang kanyang ama ay hindi lang basta kriminal. Ito ay isang taong nagtangkang itama ang kanyang mga mali bago pumanaw. Ang bigat na dinadala ni Leandro sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang naibsan ng katotohanang ang kanyang ama ay lumaban din para sa katarungan. Sinungaling sigaw ni Lorenzo, sabay hampas ng kanyang tungkod sa mesa, na nagdulot ng isang nakabibinging tunog ng pagtama ng kahoy sa kahoy. "Kunin niyo ang mga papel na iyan. Sunugin ang rest house na ito. Walang lalabas ng buhay." Mabilis na kumilos ang 2 tauhan ni Lorenzo. Ngunit bago pa man sila makalapit, dahan-dahang itinaas ni Carmela ang kandila sa tapat ng mga dokumento, ngunit hindi para sunugin ang mga ito. Inilapit niya ang liwanag sa isang maliit na butas sa pader, isang bahagi ng arkitektura ng silid, na siya mismo ang nagdisenyo kasama ang kanyang ama. Isang hakbang pa, Don Lorenzo, at ang buong silid na ito ay mapupuno ng gas. Ang boses ni Carmela ay kasing lamig ng hamog sa labas. Ang rest house na ito ay may sariling defense mechanism na tanging kaming mga dalisay lang ang nakakaalam. Kung mamamatay ako rito, sisiguraduhin kong kasama ko kayong lahat sa impyerno. Natigilan ang mga tauhan ni Lorenzo. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng tensyon, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis. Napapalapit hindi lang 2 o 3 kundi isang buong pangkat. Ang liwanag ng kanilang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga siwang ng bintana, tila mga anino ng katarungang dumarating. "Leandro, ang ebidensya," bulong ni Carmela habang nananatiling matatag ang kanyang kamay na may hawak na kandila. "Naitaas ko na ang lahat ng digital files sa cloud bago pa tayo makarating dito." Carmela, sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hinarap niya si Lorenzo. "Ang bawat substandard na building mo, ang bawat suhol na ibinigay mo, at ang pakikipagsabwatan mo kay Aurora, lahat iyon ay nasa kamay na ng NBI sa oras na ito.
Tapos na ang imperyo mo, Lorenzo. Bumukas ng malakas ang pinto ng rest house. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sinundan ng mabilis na pagpasok ng mga armadong pulis. Ang malamig na bakal ng mga posas ay mabilis na dinala kay Lorenzo at sa kanyang mga tauhan. Habang pilit na inilalabas ang matandang Madrigal, lumingon ito kay Carmela nang may huling sulyap ng puot. Akala mo ba ay matatapos ito rito? Sisiguraduhin kong wala kang babalik ang kumpanya. Ang kumpanya ay gusali lamang, Lorenzo, sagot ni Carmela habang dahan-dahang pinapatay ang apoy ng kandila. Ang usok nito ay dahan-dahang paitaas, tila isang huling hininga ng nakaraan. Ang pamilya at ang dangal, iyon ang pundasyong hindi mo kailanman nagiba. Nang tuluyan ng mailabas ang mga salarin, ang rest house ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng paglaya. Dahan-dahang lumapit si Leandro kay Carmela. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Inabot ni Leandro ang kamay ni Carmela, ang kamay na matapang na humawak sa liwanag sa gitna ng dilim. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, dahan-dahang isinandal ni Carmela ang kanyang ulo sa balikat ni Leandro. Walang salitang binitiwan, ngunit ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang pangako. Ang paghilom ay nagsisimula na. Ang arkitekto ay nakahanap na ng kanyang bagong pundasyon. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, isang huling kaluskos mula sa tape recorder ang narinig. Isang huling mensahe mula kay Don Alberto na tila nakalaan talaga para sa sandaling ito. Carmela, anak, may isang susi pa sa loob ng portrait ng iyong ina. Ang susi sa tunay na kayamanan ng ating pamilya. Hindi ito pera. Ito ay ang katotohanan tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Tahanan. Akala ko nung una ang salitang ito ay tungkol sa mga pader na gawa sa semento, mga bubong na kayang itaboy ang ulan at mga pintuang may matitibay na trangka. Ngunit sa gitna ng mga guho ng aking nakaraan, natutunan ko na ang tunay na tahanan ay hindi itinatayo sa lupa, kundi sa loob ng isang pusong tumitibay sa bawat pagsubok. Ang tinig ni Carmela ay mahinahon. Habang binabasa niya ang huling bahagi ng kanyang talumpati, sa harap ng mga mamamahayag at mga benepisyaryo ng tahanan ng pag-asa, ang kanyang bagong proyektong pabahay para sa mga inang biktima ng pang-aabuso. Nakatayo siya sa podium, ang sikat ng araw sa Manila ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang ningning ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa Tagaytay. Ang lahat ng mga anino ay dahan-dahan nang naglalaho. Si Don Lorenzo Madrigal at Doña Aurora ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong habang si Nerissa ay nasa isang pasilidad para sa mga kriminal na may matinding kaso ng panloloko. Isang mahinang pagkatok sa pinto ng kanyang silid ang pumutol sa kanyang pag-iisip matapos ang programa. Pumasok si Rafael, ang dating asawa niya ay tila naging isang estranghero, humpak ang mga pisngi luma, ang suot na barong at ang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Carmela, sandali lang, mahinang tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig, wala na ang dating yabang at autoridad. Hinarap siya ni Carmela ng may kalmado at tuwid na tindig. Ano ang kailangan mo, Rafael? Tapos na ang lahat ng usapin sa korte. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng pamamahala ng board na pinagkakatiwalaan ko. Patawarin mo ako, ang tanging naisagot ni Rafael habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Carmela. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghikbi. Nawala ang lahat sa akin, Carmela. Ang pera, ang dangal, ang pamilya. Ngayon ko lang na-realize na ikaw ang pinakamahalagang pundasyon ng buhay ko, na sinira ko mismo ng sarili kong mga kamay. Tumingin si Carmela sa lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Naramdaman niya ang bahagyang kirot, ngunit hindi na ito ang sakit ng isang sugat na sariwa. Ito ay sakit ng isang paalala. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Rafael at pinatayo ito. Pinapatawad na kita, Rafael, bulong ni Carmela. Hindi dahil sa deserve mo ang kapatawaran ko, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang bawat gusaling gumuho na dahil sa bulok na materyales ay hindi na dapat pang itayo muli sa parehong paraan. Nang makaalis si Rafael, naiwan si Carmela na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang pansin ay natuon sa portrait ng kanyang ina na ngayon ay maayos na nakasabit sa kanyang opisina.
Sa loob ng frame nito nahanap niya ang huling lihim ng kanyang ama, isang liham na nagsasabing si Carmela ay hindi lang basta tagapagmana, kundi siya ang tunay na arkitekto sa likod ng bawat tagumpay ni Don Alberto noong huling mga taon nito. Ang kanyang instability na sinasabi ni Aurora ay ang kanyang pagiging visionary, isang talento na itinago ng kanyang ama para hindi siya maging target ng mga madrigal hanggat hindi pa siya handa. Handa ka na bang umuwi? Ang boses ni Leandro ay tila isang malambing na musika sa kanyang likuran. Nakatayo ang abogado sa may pintuan, suot ang isang simpleng t-shirt, at maong bitbit ang isang bungkos ng mga paborito niyang bulaklak. Ang kislap sa mga mata ni Leandro ay nagbibigay ng isang uri ng kilig na hindi nakakasakal, isang damdaming malaya at payapa. Leandro ngumiti si Carmela, ang kanyang puso ay tila isang ibon na sa wakas ay nakahanap ng punong matatampukan. Salamat sa pananatili. Lumapit si Leandro at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Carmela. Sabi ko sa iyo, hindi lang ako ang abogado mo. Ako ang katuwang mo sa pagbuo ng bagong plano. At ang plano ko para sa atin, wala itong katapusan. Sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw, lumabas ang dalawa sa gusali. Ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang tula ng pag-asa. Ang hangin ay humahaplos sa buhok ni Carmela, amoy ng bagong simula at kalayaan. Natutunan ni Carmela na ang buhay ay parang arkitektura. Minsan kailangang dumaan sa isang masakit na demolisyon para makita ang tunay na halaga ng bawat piraso. Ang mga sugat ay naging mga pilat na nagsisilbing palamuti sa kanyang pagkatao, mga marka ng isang digmaang kanyang napanalunan. Habang nakasakay sa sasakyan, kasama si Leandro, tiningnan ni Carmela ang Manila skyline. Ang mga gusaling dati ay tila mga kulungan para sa kanya, ay ngayon ay mga simbolo na ng kanyang tagumpay. Sa huling sandali lumingon siya sa portrait ng kanyang ama at ina sa kanyang alaala at bumulong, tapos na ang pagtatayo, Papa. Ngayon, oras na para mabuhay. Ang bawat pagsikat ng araw sa Tagaytay ay tila isang bagong pahina ng isang blueprint na dahan-dahang binibigyang buhay ng tadhana. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan na nagkulong kay Carmela sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang lumang rest house ng kanyang ama ay hindi na isang lugar ng mga lihim at takot. Ito ay naging isang tahanan ng kapayapaan na pinalilibutan ng mga namumukadkad na bulaklak at ang sariwang amoy ng mga puno ng pino na tila sumasayaw sa banayad na hangin. Nakatayo si Carmela sa balkonahe, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang kanyang mga kamay na dati ay namula at humapdi sa paglalaban ng mga damit ng kanyang kataksilang asawa ay maayos na ngayon at may hawak na lapis para sa kanyang mga bagong disenyo. Napangiti siya nang makita ang isang balita sa dyaryo sa ibabaw ng mesa. Si Rafael ay nananatiling naninirahan sa isang maliit na bayan sa probinsya. Nagtatrabaho bilang isang hamak na construction worker, ang trabahong dati ay kinamumuhian niya. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa likod ng mga rehas, kung saan ang tanging kausap niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kasakiman. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Carmela ang isang tunay na pagpapatawad. Hindi dahil sa naging mabuti ang mga ito sa kanya, kundi dahil sa wakas ay wala na silang anumang puwang sa kanyang puso. Ang galit na dati ay tila isang mabigat na semento sa kanyang dibdib, ay dahan-dahan ng natunaw, pinalitan ng isang malalim na katahimikan. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala kundi para sa kalayaan ng biktima. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng mga may sala, kundi ang muling pagngiti ng isang pusong inakalang hinding-hindi na makakabangon. Deep in thought again, architect ang boses ni Leandro ay tila isang mahinahong haplos na nagpabalik kay Carmela sa kasalukuyan. Lumabas si Leandro sa balkonahe, suot ang isang puting linen na polo na tila nagpapakita ng kalinisan ng kanyang kalooban. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa bewang ni Carmela at isinandal ang kanyang noo sa balikat ng babae. Ang init ng kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng suporta sa bagong buhay ni Carmela. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang view mula rito, sagot ni Carmela habang hinahawakan ang kamay ni Leandro. Everything feels so peaceful. Parang dati pangarap lang ang lahat ng ito. Hindi na ito pangarap, Carmela, bulong ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. We built this together. At sa pagkakataong ito, sinigurado nating ang pundasyon ay hindi gawa sa pera o kapangyarihan,
kundi sa katotohanan at pagmamahal. Lumingon si Carmela at tinitigan ang mga mata ni Leandro. Sa mga matang iyon, nakita niya ang kanyang isang hinaharap na hindi na kailangang magtago, isang hinaharap na malayang lumipad. Dahan-dahang inilapit ni Leandro ang kanyang mukha at binigyan si Carmela ng isang banayad na halik sa noo, isang pangako ng proteksyon at paggalang na mananatili habang buhay. Ang aral na natutunan ni Carmela sa kanyang paglalakbay ay simple ngunit malalim. Ang buhay ay parang isang gusali. Maaari itong yanigin ng pinakamalalakas na lindol ng pagtataksil at bagyo ng pait, ngunit hanggat ang arkitekto ay may dangal at ang pundasyon ay katotohanan, palaging may pagkakataon para sa isang muling pagtatayo. Ang bawat guho ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon para sa isang mas maganda at mas matibay na disenyo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng Bulkang Taal, nagbibigay ng kulay rosas at lila sa kalangitan, magkahawak kamay na pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang ritmo ng isang bagong kanta, isang kanta ng paghilom pag-asa, at isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan.